Hello, good morning po sa inyong lahat, sa ating mga subscribers at hindi subscribers. Okay po, nagbabalik po muli ang inyong lingkod, ang inyong butingting, si Danilo Guzman o si Danny Guzman, the handyman. Yun po. Please lang po, paki-follow naman po o kaya pag-subscribe na rin po sa aking mga munting channel. Kahit paangit po yung pagbibideo ko, paangit lahat, tulong na lang po ninyo. Okay po, salamat po ng marami. So, heto nga po at umpisahan na natin ang ating gagawin. Okay? Meron po dito isang electric fan na kaninang pagbiyahe natin, idinaan lang. Ayan, shout out sa iyo kaibigan. Dito rin po sa may tindahan ng mga mami. Ito po ayaw pong umandar. Tinister na po natin, ginamitan po natin ng tester. Ayan po. Wala po siyang ano. Ayan. Ayan, tingnan natin. Ayan. Tignan natin ha, kung mayroon pa. Ayan. Ayan, wala po siyang ano. Ayan. On, wala din po siya. So, ang gagawin po natin dito ay bubuksan po natin ang motor, titignan natin kung ano ang kanyang diferensya. Yung mga ganitong kunting kaalaman lamang po, kunting ano lang po, trivia. Okay. Ito mga ganitong electric fan po, ito po ay mga ano, yung kumbaga sa kanila mga free na lang po ito, mga mumurahin, ika nga nila. Centrix. Mga giveaways lang po ito. Kalimitan po dito ang motor po nito ay mga alloy po, hindi po siya tanso. So ito mga ganito po, madali pong masira. Pero chichikapin pa rin natin, baka may napalitan na ito ng motor at baka po ay naayos naman na. Okay, tingnan po natin ang motor nito. Bubuksan natin. Ganyan lang po pagbubukas niyan. Yeah. Ganyan lang pagbubukas ng electric fan o kaya paglilinis. Kung gusto nyo linisan mga electric fan nyo, ganyan lamang po. Madali lang po yan. Kasi kalimitan po na nasisira mga electric fan, nag-stack up. Kalimitan po yan. Madumi. Yan. Ganyan lang po kadali yan. Tapos may apat po ditong tornilyo niya. Yan. Ayan o. Maganit. Ayan o. So ibig sabihin ito nag-overheat po yan. Pag ganyan. Walang langis. Ganyan natuyuan ng langis niya. Kasi importante po dyan na may langis po yung kanyang shafting at saka yung bushing. Yung bushing po niya, may kasamang foam po yun. Kaya kailangan po ninyo na lagyan din po ng langis. Sa mga nagtatanong po kung anong langis pong ginagamit dyan, ako po kasi hindi ko pare-pareha sa mga langis na ginagamit ng mga gagawa ng electric fan. Sa akin po kasi ang ginagamit ko ay yung langis ng sasakyan, yung mga ano, sa mga gasolina, di gasolina, mga kotse, ganyan. Yung medyo mamahali ng konti. Ayan. Ayan. Para ano, makita din ninyo kung anong klaseng motor ito. Pasensya na po kayo at medyo matagal po tatanggal ito, nakalock po kasi ito, may mga lock. Yun. Tapos sa taas po nito, mayroon po itong tornilyo para matanggal nyo po ito. Yun. May screw po yan. Ayan. Maliit. Lahat po ng screw ay tatanggalin nyo. Ayan. Ayan, pinapakita ko po sa inyo kung ano po yung ibig kong sabihin. Yan po yung sinasabi ko sa inyo mga motor. Ayan. Yung motor po niya, yung winding po niyan ay talagang hindi naman po siya talaga totally tanso. Kunwari tanso lang pero hindi po. Yeah. Subukan po natin tanggalin buo. Natatanggal natin.
Ayan guys, so tignan nyo. Hindi kong maririnig ang ano yan. Ayan o. Ayan o. Ayan. Maganit po siya. Kaya ang gagawin po natin dito ay bubuksan natin at lilinisan. Baka makuha sa linis at mapaandar natin. Ayan guys, natanggal natin tong kanyang motor sa katawan niya. Ito po na yung motor. Babaklasin natin po natin ito. Tatanggalin natin yung mga tornilyong 4 dito sa labas para makita natin yung motor niya kung may ano po, kung mayroong diferensya na. Okay? 1.5 microfarad po yung kanyang capacitor. Ayan guys, pakikita ko lang po sa inyo kung bakit nasabi ko na tuyot na. Diyan po nyo malalaman kung bakit tuyot na yung kanyang ano, shafting po niya. Ayan, tuyot na tuyot. Wala na po siyang langis. Tapos ito po mahigpit oh. Kung papansinin nyo mahigpit umikot. Yan oh, madumi na. Yan, lilinisan muna natin ng konti. Yan oh, lilinisan natin ng konti yan. Yan, para matanggal. Ayan. Kung napapansin niyo po yung kulay itim na yan. Sira na po yan. Ayan. Sobrang stuck up na. Ang ginagawa ko dito po, pag hindi pa naman malala yung kanyang ano, nakadikit lang yung mga kanya, nilalangisan lang po yan. Ayan. Tuturo ko po sa inyo kung paano paglilinis ng shafting. Ito po. Ayan na, nilalangisan po yan. Yan, langis. Ayan na, ipakita pala. Sorry. Hindi nakita. Ayan na. Tapos po yan, gagawin nyo po, lidihain po yan. Pinong liha gagamitan. Kasi ikutin lang ng ikutin hanggang sa mawala yung kanyang ano. Yan, ganyan lang po yan. Yung lihang pino po ang gagamitin niyo para ano po. Ayan, ganyan lang. Iba, pag mayroon naman po kayong pambili ng shafting, bilhin nyo na ng bago. Sa akin po kasi, ano po yan, yung sa kanil remedyo lang po ito. Kasi pag nagpalit po ako ng motor nito, pag nagpagawa ulit, nagpalit ang motor, sasama ko na po ito bago na rin. Yan, bago ng shafting niya, bagong bushing pag ang motor nito ay nasira na. Ganyan po ako, pag sinasabay-sabay ko po yan, pag nasunog ang motor, pagpalit ng motor, palit na rin po lahat yun. Yan na, ganyan lang po yan. Ayan. Oh, yun niya. Pinong liha lang pong gamitin niya. Ngayon guys, ito naman ang gagawin natin para dito ay lalangisin na ulit natin kasi nalinis na po natin ng kaunti. Yan. Konting linis lang po yan. Lalagyan po natin ito ng langis kasi tuyad na po yung kanyang, kita po ba? Yan. Tuyad na po yung kanyang foam sa gilid. May foam po yan sa gilid. Yun no. Yan. Ito po nilalagyan natin ng langis. Yan. May foam po yan. Tapos ito pong kanyang shafting, lalagyan din po ng langis yan. Yan. Kailangan makilinis, madulas. Basta madulas, maginhawang umikot yan. Tapos ibabalik na po natin ulit. Ayan na. Ayun. Tapos ito po. Ayan. Ang pagkakabit po niyan, kailangan po ito. Yan ito. Pantay po dito. Baka magkamali po kayo ha. Kasi nung unang nagagawa po ako ganyan. Kumisan pa ganyan. ganyan siya yun. Kaya, yan. Utay-utay po yan, natututunan naman. Sa atin po kasi,
by experience naman po ito. Hindi naman po talaga tayo manggagawa dati ng ganito. Utay-utay lamang po. Awa ng Diyos, kahit pa paano, nakakapaggawa na po tayo. Naging ano na rin po. Lalo na sa mga electric fan, washing machine at dryer. Hindi ko lang po masyadong nabibigyan pagdating sa mga washing machine kasi alam niyo naman po dito sa akin masikip po eh. Wala pong pwesto. Pag nakakuha po tayo ng pwesto, yun po ay ating gagawin na. Okay po. Pasensya na po. Yeah, assemble muna natin ito. Ayan guys, dagdag ko na rin po. Pag itong kinabit natin na ito, mahina pa rin, mahinang umikot po. Pag kanya, mahinang umikot po ito. Susunod natin check upin ang kanyang capacitor. Starting capacitor po ito. Kasi sa katagalan kung minsan ito po ay ang value nito bumababa. Yung 1.5 nagiging 1 hanggang sa bumaba na po tayo ng umikot. Okay po. Pero sa ngayon po, hindi ko muna tinanggal. Ayan o. Tetestingin ko muna kung ikot niya ay okay. Ayan o. Okay na po yan. Yan. So, pansamantala, let's take a break muna sa coffee. Bigay ni Mrs. Wow, sarap ng coffee. Ayan o, balik muna natin. Ayan. Ayan, ganyan po yan ang pagkakabit niyan. Ito ay mahaba, malapad po yung kanyang ano ha. Lagi po dito ilalagay yan. Higpitan. Yun. Katapos po niyan ay dito naman po. Lock niya ito para hindi umangat. Yan o. Maangat po kasi yan eh. Yan o. Ayan o. Hindi na. Ayan o. Okay. Sagot po. Okay. Okay. Siyempre, lalagay natin yung kanyang capacitor. Wala na sa linya. Ayun oh. Kita na yung aking sapatos. Pang drive. Pang drive ko po yun. Ginagamit ko sa pag nagdadrive ako. Dumi na. Hindi ko na naaayos. Ayos ko. Ano na po kasi tayo. Medyo busy na sa trabaho minsan. Gagalan lang po natin sa biyahe ng jeep ngayon eh. Dahil wala po tayong, ito, testingin na po natin ito ha. Ayan ha. Ayan. Ayan. Titignan natin ha. Wala pong cut yan ha. Pag hindi umandar, sinasabi ko na nga ba, pag hindi umandar, ayan. Pag hindi umandar, eh, tapon na natin. Pag ganito ayaw umandar, oh. Ayan, oh, ayaw umandar. So, ang possible na naging sira nito, yung kanyang motor na. Okay po. Papapalitan natin ang kanyang motor. Yun. Okay guys. Yan. Para maniwala yung may-ari na sira ng motor. So, salamat po ng marami. Abangan po yung susunod na video natin pagbili ng motor.